Isang mainit na usapin ngayon mga kaibigan, ang talaga namang nagsisirculate sa ating social media ngayon dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay binasag na ang katahimikan patungkol sa kamakailan lamang na hearing ng dating Pangulong Duterte. At nandito pala tayo ngayon sa ating bagong live at ating titignan kung ano nga ba ang binanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At talaga namang binabanggit sa ating thumbnail na may mangyayaring magkikimbal ang lahat. Ano kaya ito? Atin itong pag-usapan mga kaibigan sa pagkakataong ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka kaibigan upang maging updated ka sa mga bago nating mga vlogs. Halika, atin itong pag-usapan. Merong isang balita mga kaibigan dito na nakita ko at nakalagay dito. Sabi po dito sa PNA, yan, ito, in-interview siya mga kaibigan. Ito po ay interview doon sa Tagaytay. Sabi dito, acknowledging that extrajudicial killings in the previous administration's drug war remain unanswered. President Ferdinand R. Marcos Jr. said the testimonies of former President Rodrigo Duterte, a congressional inquiry on Wednesday, will be taken into investigation of the Philippine National Police and Department of Justice on the drug war killings. Kaya mapapansin natin dito mga kaibigan na hindi natin alam kung talagang magkaaway mga kaibigan ang dalawa o itong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talagang mabait lang talaga dahil sinasabi niya mga kaibigan, tingnan nyo to, itong video na ito, bago natin talakayin ito, ating panoorin mga kaibigan ang video na ito, na interview niya mismo mga kaibigan, interview mismo ng ating Pangulong Duterte. Ito po ay sa ANC Digital. Basta ating pong tignan mga kaibigan. Panoorin po natin yung... If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Dito kasi mga kaibigan tinalakay kung ipapahuli ba si Pangulong Duterte o sa ICC o papabayaan lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ICC na pumasok dito sa Pilipinas. Actually, nakapasok na pala mga kaibigan. At ito nga, sinasabi niya mga kaibigan ang kanyang statement patungkol sa mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan lamang sa Quadcom hearing. At tinanong itong ating Pangulo mga kaibigan kung i-assist niya ba ang ICC sa pag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng dating Pangulong Duterte. So, panoorin natin mga kaibigan ito. Maganda to. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala. O tingnan natin mga kaibigan, no? Napakabait pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya talaga kinakalaban itong mga Duterte. Mapapansin naman natin na binanggit ng Senator Amy Marcos mga kaibigan na kaibigan niya pa rin itong si Sara Duterte kahit anong mangyari. Kahit na napakaraming binabato ni Sara Duterte at nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Marcos ay hindi sila kumakalaban mga kaibigan, hindi nila kinakalaban ang mga Duterte dahil nakaugat na yung pagkakaibigan. Para sa mga Marcos, nakaugat na mga kaibigan yung pagkakaibigan nila sa mga Duterte. Pero ito talaga rin ang tinuro ni Apo Lakay na
hindi talaga sila nakikipag-away. At kahit anong ibato sa kanila ay talagang hindi sila nang-aaway. Kaya sabi mga kaibigan ni Pangulong Marcos dito, kung niyo po makikita at narinig mga kaibigan ng kanyang pahayag, bahala. Bahala itong si Pangulong Duterte kung anong gusto niya. Napaka-safe mga kaibigan. Pero kapansin-pansin mga kapatid yung pong stand nitong Pangulong natin na ang desisyon mga kaibigan lagi ay nasa tama. Ano man mga kaibigan ang desisyon, ano man mga kaibigan ang tama, ay ito po mga kaibigan ang lagi niyang desisyon. Kaya malamang sa malamang mga kapatid ay talagang iaalaw niya ang ICC na pumasok mga kaibigan at investigahan ang kaso mga kaibigan ng dati pong Pangulong Duterte. Pakinggan pa natin mga kaibigan. Wala lang kaming desisyon doon. The Philippine National So, mapapansin natin mga kaibigan na ang ating Pangulo ay very safe sa kanyang mga sagot. At pero meron pong mga nangyayari talaga sa politiko na hindi po ibinabalita mga kaibigan iyan. Na may mga bagay mga kaibigan na hindi po natin naintindihan. Kumbaga kung yung ating po nakikita ngayon ay nasa surface level lang. Dahil ang tunay mga kaibigan na pangyayari talaga ay nangyayari mga kaibigan sa kung ano talaga mga kaibigan yung pong yung pong plano ng administrasyon mga kaibigan na mas makakabuti mga kaibigan sa ating mga mamamayan. At ating pang tingnan mga kaibigan ito. Isa pong video gusto ko pong ipakita sa atin. Ito po ipahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para bagang bumabaliktad na siya at bumabait na siya mga kaibigan sa ating pong Pangulo. Ating pong tingnan mga kaibigan ito, video na ito. Mula po ito sa One News. Ating pong tingnan. Speaking under oath. Julie Baiza reports. Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman naulan. Hindi man masyado kami kilala niya. Kung nandyan yung pangalan niya, I would not force a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga. Ito po mga kaibigan ay binabanggit niya na wala naman talaga sa narco list itong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kung ating mapapansin, pagkatapos ng SONA ay mayroon pong issue patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ay maraming mga haka-haka mga kaibigan na ang gumawa nito ay walang iba kundi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami rin talagang nagsasabi mga kaibigan na ito talaga ay totoo na ginawa talaga mga kapatid laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon tila baga bumabaliktad dahil dati binabanggit na drug addict itong ating Pangulo. Ngayon mga kaibigan ay binabanggit ng dating Pangulo mga kaibigan na hindi po drug addict ang ating pong Pangulo at wala raw siya mga kaibigan sa narco list. Kaya makikita natin mga kaibigan na parang bumabaliktad itong dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na siya po ay bumabait. Sapagkat kung ating mapapansin itong ating Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya pumapatol. Para bagang napag-aralan talaga niya yung patungkol sa art of war na pag ikaw ay kinakalaban, ay huwag kang pumatol. Ang pinakamatindi mong gawin laban sa kalaban mo ay tumahimik lamang mga kaibigan. So, ito po mga kaibigan yung pong isang napakalaking pasabog ngayon na iaalaw kaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huliin itong dating Pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At
ano kaya mga kaibigan ang mga susunod pang mangyayari sa madrama mga kaibigan na mga nangyayari sa ating bansa ngayon. At tila bumabalik mga kaibigan yung pong mga nangyari noon nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At habang binabantayan natin ang mga susunod na hakbang ng DOJ, ng PNP at ng Malacanang, ay ano mga kaibigan ang gagawin natin bilang mga mamamayan? Ano po ang gagawin natin upang sa ganun ay matulungan natin ang ating bansa? Matulungan natin mga kaibigan ang ating kapwa Pilipino sa pamamagitan mga kaibigan ng pagiging instrumento sa kasalukuyang administrasyon, na tayo mga kaibigan ay tumayo mga kaibigan parati sa tama at lagi nating ipanalangin mga kaibigan ng ating bansa. Sabi nga mga kaibigan sa isang Bible verse na aking pong isi-share, ito po ay matatagpuan natin sa Proverbs 25 verse 21. If thine enemy be hungry, give him bread to eat. If he be thirsty, give him water to drink. Ang tunay mga kaibigan na Kristiyano ay lagi mga kaibigan nakatanim ang pag-ibig sa kanyang puso, maging sa kanyang mga kaaway, ay hindi niya po ito ipinapakita na siya po mga kaibigan ay kaaway nila. Bagkus ang tunay na Kristiyano mga kaibigan ay nagbibigay ng ilaw mula sa ating Panginoong Diyos, na siya po mga kaibigan ang nagbibigay ng tunay na karakter, ang karakter ng ating Panginoon Kristo. Ang talata mga kaibigan na ito ay nagtuturo ng isang mahalagang aral, na ang pagbibigay ng kabutihan sa mga taong hindi maganda ang pagkikitungo sa atin ay papalitan natin ito ng mabuti. Ang ganitong kilos ay nagpapakita ng ating pagiging makadiyos at nagiging paraan upang mabago ang puso ng iba, na katulad ng ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte, na pinapakita niya pa rin ang kagandahang loob. At nawa ipanalangin natin ang bawat isa na ipakita natin ang kabutihan sa taong mahirap mahalin. May mga pagkakataon sa ating buhay na napakahirap mahalin ang isang taong umaapi sa atin. Pero ito'y hilingin natin sa ating Panginoong Diyos kaibigan. At bago tayo magtapos, tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat po Panginoong Diyos sa aming pong topiko sa gabing ito. Turuan niyo po kaming magpakita ng kabutihan sa aming kapwa, lalo na sa mga taong nagkasala sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso mapagpatawad at mapagmahal. Tulungan niyo po kaming maging instrumento ng inyong pong kapayapaan at biyaya sa aming komunidad. At salamat Panginoong Diyos sa pagdiging aming mga panalangin, at pinupuri po namin kayo magpakailanman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat kami sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, salamat kaibigan sa iyong pakikinig at panunood ng video na ito. Hanggang sa muli.